Malakas na naman ang sigawan ng kumare at kumpare ko sa kabilang kwarto na naging dahilan ng pagkagising ko. 6:00 pa lamang ng umaga ay iyon na agad ang palaging gumigising sa akin. Malalakas at malulutong na mura galing sa mga bibig nito. Ipinagpapasalamat ko naman yun dahil kasi sa kanila ay hindi ako nalilate sa pagpasok sa trabaho. Kaso nga lang ay linggo ngayon. Wala akong pasok. Dapat nga ay sa ganitong araw ay tanghali ako nagigising para masulit ko naman ang day off ko at makatulog ng mas mahabang oras. 3 taon pa lamang ang nakalilipas ng mangupahan ako sa bahay na yun. Bale malaki ang bahay. Tapos yung mga nangungupahan ay may sariling mga kwarto. Bawat kwarto naman ay walang mga sariling CR. Kung kaya't kailangan mo pang lumabas ng kwarto para lang makagamit ng palikuran. Nang makalipat ako sa bahay na yun ay nadatdan ko nang umuupa doon sina kumpare at kumare. Hindi ko pa sila kilala noon at wala pa silang anak. Napakaganda ni kumare ng mga panahong yun. Parang isang diwata. Napakaamo ng muka. Dumalantad pa ang kaputian nito kapag nakasuot lamang ito ng sando. Napakakinis at walang kahit anong peklat ang makikita sa balat nito. Samantalang si kumpare naman ay hindi sa panlalait pero sablay talagang itsura. Oo nga't malaking tao ito at malaki rin ang katawan. Kaso nga lang bako-bako naman ang muka. Hindi ko nga alam kung papaanong pumatol sa kanya si kumare. Malamang ay magaling itong dumiskarte. Ang dalawa ay larawan ng isang masaya at kontentong mag-asawa. Makailang beses ko pang nakikita ang mga yon na naglalambingan habang sabay na lumalabas ng CR pagkatapos maligo. Sa bawat gabi naman ay puro halinghing ni kumare ang naririnig ko mula sa kabilang bahagi ng dingding. Hindi ko nga mapigil isipin kung ano ang eksaktong itsura ni kumare sa mga panahong pinapaligaya ito ni kumpare. Ilang linggo nga ay napansin ko ang paglobo ng tiyan ni kumare. Pagkalipas ng 9 na buwan ay nagsilang ito ng isang sanggol na lalaki. Si kumare ang kumuha sa akin para maging ninong ng anak niya. Bagaman hindi ko naman kakalusang mag-asawa ay hindi ako makatanggi dahil ayon sa paniniwala ay masama raw yun. Buhat nga ng magkaanak ang dalawa ay tila nagbago na ang pakikitungo ni kumpare kay kumare. Medyo naaasar nga ako sa bagay na yun dahil kung kailan pa sila nagkaanak ay tsaka pa lumabas ang pagiging irresponsable ni kumpare. Puro sigawan at murahan na lang ng mag-asawa ang inaalmusal ko tuwing umaga. Rinig na rinig ko kung ano ang pinagtatalunan nila. Kulang ang ibinibigay na sahod ni kumpare kay kumare. Ayon sa pasigaw na tinig ni kumare ay hindi sumasapat ang ibinibigay ni kumpare dahil mahal ang gatas. Hindi kasi kayang maglabas ng gatas ng mga papaya ni kumare dahil nga hindi naman yun kalakihan. Ilang mga araw pa ay madalang na ring umuwi si kumpare. Mas natutuwa naman ako sa mga panahong yun dahil nakakatulog ako ng maayos dahil tahimik sa kabilang kwarto. Pero iba ang ingay na gumising sa akin ng araw na ito. Ang dating malalakas na sigawan at murahan ay may kasama ng mga lagabog at pagkabasag ng mga pinggan. Lumabas ako ng kwarto para sana awatin sila. Hindi dahil nag-aalala ako sa kanila, kundi dahil nag-aalala ako sa bata na inaanak ko. Baka kasi matamaan ng kung ano. Pero paglabas ko ng pinto ay natanaw ko na si kumpare. Napapalabas ng pinto ng sala at may dalang isang malaking bag. Malamang ay ilang araw na naman itong hindi uuwi sa asawa niya. Agad kong tinungo ang pinto ng kwarto ni kumare. Hindi na ako kumatok at binuksan ko na lang agad ang pinto. Dahil nga nag-aalala ako sa inaanak ko. Baka kasi napano na to. Pero pagkapasok ko ng kwarto ay wala akong nakitang bata. Tanging si kumare lamang ang naroon. Bagaman hindi ito umiiyak ay mahahalata sa mukha nito ang magkahalong galit at kalungkutan. Agad kong kinuha ang walis at hinawi ko ang mga basag na platong nagkalat sa sahig. Oo nga pala. Di na ako matok dahil nag-aalala ako sa inaanak ko. Baka kasi napano na eh. Sambit ko. Matapos kong itabi sa sulok ang walis na ginamit kong panghawi sa mga basag na plato sa sahig.
Inihatid ko sa mga magulang ko ang anak ko. Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Sambit niya. Lingid kasi sa kaalaman ni kumpare ay lihim akong nag-aabot ng pera para maipanggatas ang inaanak ko. Ano ka ba? Ayos lang yun. Inaanak ko naman ang bata eh. Muli kong sambit para pagaanin ang kanyang kalooban. Ilang segundo siyang hindi umimik. Matapos noon ay pinakawalan niya ang isang litanya. May babae ang asawa ko. Kitang-kita ng mga mata ko. Sambit nito sa seryosong tinig. Mababakas na sa mukha nito ang galit. Bagaman may anak na si kumare ay mababanaag pa rin dito ang kagandahan. Parang dalaga pa rin. Parang hindi nagdala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Gusto kong gumanti. Tulungan mo ko. Pagsusumamo niya. Ang kaninang galit na mukha nito ay napalitan ng paglalambing. Isang diwatang nagnanais makabalik sa paraisong dati nitong kinalalagakan. Wala na akong inaksayang pagkakataon. Lumapit ako rito. Niyakap ko si kumare para pagaanin ang lahat ng bigat na dinadala niya. Nang magtingala siya ng tingin sa akin ay tila nabatubalani ako sa ganda nito. Sinunggabang ko ang kanyang labi. Pinagsaluhan namin ang isang halik na punong-puno ng pagnanais na pareho kaming sumaya sa mga panahong yun. Patuloy lang kami sa tagpong yun habang isa-isang naglalaglagan sa sahig ang mga telang kani-kanina lamang ay humaharang sa bawat isa sa amin. Nang tuluyan na naming mailantad ang lahat ng aming itinatago ay nagbitaw kami sa aming ginagawa. Mainam kong pinagmasdan si kumare. Napakaputi, napakakinis, larawan ng isang diwata. Muli ay sinunggubang ko si kumare. Pareho kaming sinalo ng kamang naroon sa kwarto nila. Napuno ng halinghing ang 4 na sulok ng kwartong yon. Ilang sandali pa ay parehong nanginig ang aming mga katawan. Indikasyon na narating na namin ang paraiso kung saan dating naninirahan si kumare. Dinala niya ako sa lugar na yon. Isang lugar na nanaising sabay marating ng kahit sinong individual. Mababaka sa mukha ni kumare ang kasiyahan. Sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang binyag ng inaanak ko ay muli kong nasilayan ang kanyang matamis na ngiti. Ngiti ng isang diwata na kayang makapagpalambot ng puso ng kahit sinong lalaki. Pwede bang ako na lang ang maging tatay ng inaanak ko? Pwede bang ako na lang ang maging asawa mo? Bigla kong naibulalas habang nakahiga kami at parehong nakatingin sa kisame. Wala siyang naging tugon sa aking tanong. Bagkus ay yumakap siya sa akin ng mahigpit. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha na bumasa sa aking balikat at dibdib.